Alam mo ba kung bakit ang iba, kahit gaano pa kahirap ang buhay, parang may lihim na kalma sa kanilang mga mata? Habang ikaw, kahit anong sikap mo, parang paikot-ikot lang sa parehong lugar. Hindi ito tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol sa koneksyon. This is about something deeper. Something na maaaring nakalimutan mo ng hilingin. May isang panalangin na hindi ka pa siguro narinig. Hindi ito yung karaniwang dasal para sa pera, para sa trabaho, o para sa instant na solusyon. This prayer is for something more powerful, para sa pagbubukas ng your mind, para sa pagtanggap ng mga bagong pag-asa na hindi mo pa nakikita. Because the truth is, maraming tao ang naghihirap hindi dahil kulang sila sa oportunidad, kundi dahil sarado ang kanilang kaisipan sa mga posibilidad na nakapaligid na sa kanila. Isipin mo, ilang beses ka nang nagdasal para sa breakthrough. Ilang beses mo nang hiniling na sana may dumating na pagbabago. Pero bakit parang walang nangyayari? Maybe it's not because walang sumasagot. Maybe it's because hindi ka pa handa na makita ang sagot. Your mind is still locked in the old pattern. Yung pattern ng takot, ng doubt, ng baka hindi para sa akin yan. And no amount of blessings can enter a heart that's closed. A mind that's convinced na sakto lang ang kaya niyang maabot. Dito nagsisimula ang tunay na laban. Hindi sa labas, hindi sa economy, hindi sa gobyerno. Dito sa loob mo, sa iyong pag-iisip, sa iyong paniniwala. Kasi kahit anong oportunidad ang dumating, kung ang isip mo ay nakaprogram pa rin sa scarcity, sa kulang, sa takot, hindi mo makikita ang daan. You'll dismiss it. You'll doubt it. You'll let it pass. Ganyan ka-powerful ang closed mind, it blocks blessings before they even reach you. Pero may magandang balita. Just like you can close your mind, you can also open it. Just like you can lock yourself in fear, you can also unlock yourself with faith. At diyan papasok ang panalangin ito. Ang panalangin para sa mas bukas na kaisipan at panibagong pag-asa. Hindi ito magic spell. Hindi ito shortcut. This is a prayer of surrender, ng paghingi ng gabay, ng pag-amin na kailangan mong magbago mula sa loob, hindi lang sa labas. Alam mo yung feeling na pagod ka na? Na parang kahit anong gawin mo, walang nangyayari? Yung tipong ginagawa mo na ang lahat, nag-overtime ka, nag-sideline, nag-ipon ng kaunti, pero parang may butas pa rin sa bulsa mo. Yung kahit gaano ka mag-budget, parang laging kulang. Yung kahit gaano ka magplano, may biglang gastos na susulpot. At dyan, unti-unti kang napapagod, hindi lang physically, emotionally, spiritually, nawawala na yung energy mo to even hope, nakakaramdam ka ng bigat. Yung bigat ng utang na hindi mo alam kailan matatapos. Yung bigat ng responsibilidad na parang mas mabigat pa sa kaya mong buhatin. Yung bigat ng expectations ng pamilya mo na ikaw ang magsasalba sa kanila, pero ikaw mismo hindi mo alam paano mo masasave yung sarili mo. Nakakapagod maging malakas lagi. Nakakapagod magpanggap na okay ka lang. Nakakapagod magtiwala na may darating na pagbabago habang ang realidad sa paligid mo ay parang walang gumagalaw. At dyan, unti-unti kang nagiging cynical. Yung mga motivational posts sa Facebook, nire-scroll mo na lang. Yung mga success stories ng iba, parang ang layo sa reality mo. Yung mga sermon tungkol sa biyaya, parang okay lang pakinggan pero hindi mo naramdam. Because deep inside, may bahagi sa'yo na naniniwala na, maybe this is it. Maybe ito na talaga yung level ko. Maybe hindi para sa akin yung mga ganyang breakthrough. Maybe ang calling ko lang talaga ay maging sakto lang. Survival mode lang. Hanggang dulo. And that belief, my friend, is the most dangerous prison you can live in. Kasi ang prison na yan, hindi gawa ng ibang tao. You built it yourself. With every doubt, with every hindi ko kaya yan, with every para sa mayayaman lang yan, with every wala akong swerte. Brick by brick, you built a wall around your heart and mind, at ngayon kahit anong blessings ang dumating hindi makapasok kasi naniniwala ka ng sarado na ang mundo mo. Pero tandaan mo ito, ang Diyos ay hindi Diyos ng sakto lang. He is a God of abundance, ng kasaganaan, ng overflow. Ang problema hindi sa Kanya. Ang problema ay sa ating pagtanggap, sa ating paniniwala, sa ating pag-iisip. Kaya nga ang panalangin na ito hindi lang simpleng healing. Ito ay isang declaration.
Ito ay pag-amin mo na kailangan mong magbago, na kailangan mong buksan ang isip mo, na kailangan mong tanggapin na may mas malaki pang plano para sa iyo kaysa sa nakikita mo ngayon. May isang linya sa Biblia na nagsasabi, renewal of the mind. Hindi renewal ng sweldo, hindi renewal ng trabaho, renewal ng utak, ng pag-iisip, ng perspective. Kasi diyan nagsisimula ang lahat. Kapag nagbago na ang iyong pag-iisip, magbabago ang iyong desisyon. Kapag nagbago ang desisyon mo, magbabago ang aksyon mo. At kapag nagbago ang aksyon mo, magbabago ang buhay mo. Simply pero profound. At lahat ng yan, nagsisimula sa panalangin, sa paghingi mo ng tulong na mabuksan ang iyong isip. Isipin mo kung paano ka nag-pray ngayon. Ang common prayer ay, Lord, bigyan mo ako ng pera. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Lord, tulungan mo akong makabayad ng utang. Lahat ng yan, external. Lahat ng yan, about circumstances. Pero ang panalangin para sa bukas na kaisipan, yan ay internal. Yan ay tungkol sa pagbabago mo as a person. At dyan mas malakas ang impact. Kasi kahit anong pera ang dumating, kung scarcity mindset ka pa rin, mauubos din yan. Kahit anong trabaho ang makuha mo, kung takot ka pa rin, mag-quit ka din. But if you change your mind first, kung magbago ang core mo, lahat ng external blessings, tatahakin mo ng maayos. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, bukas ba talaga ang isip ko? O puno na ng mga assumptions, ng mga limiting beliefs, ng mga takot na hindi ko alam kung saan nanggaling? Am I willing to let go of my old way of thinking para tanggapin ang bago? Kasi yan ang hihilingin mo sa Diyos, hindi instant miracle. Hindi easy money, kundi paggabay, enlightenment, wisdom, clarity. At yan, mas valuable pa kaysa sa kahit anong material na bagay. Pero alam mo ang pinaka-beautiful part dito? Hindi ka nag-iisa sa journey na ito. May mga taong dumaan na sa same struggle mo. May mga taong nakaranas din ng hopelessness, ng kawalan ng direksyon, ng paulit-ulit na cycle ng hirap. Pero dahil sa isang decision, ang decision na mag-pray para sa renewed mind, para sa bukas na puso, nag-iba ang takbo ng buhay nila. Hindi dahil naging instant milyonaryo sila, hindi dahil nanalo sila sa loto, kundi dahil unti-unti nakita nila ang mundo sa ibang paraan. Nakita nila ang oportunidad na dating invisible. Naramdaman nila ang peace kahit sa gitna ng challenge, at doon nagsimula ang transformation. At yun din ang posible para sa iyo. Hindi bukas, hindi next year. Ngayon, sa moment na to, sa simpleng panalangin na ito, kasi ang panalangin na ito, hindi magic. Pero ito ay act of faith. Ito ay pagsuko mo sa idea na ikaw lang ang mag-isa, na ikaw lang ang bahalang mag-isip. Ito ay pag-invite mo sa Diyos na pumasok sa iyong mind, na gabayan ang iyong thoughts, na buksan ang iyong mata sa mga bagay na hindi mo nakikita dahil sa takot at sa doubt. At kapag nagsimula ka ng mag-pray ng ganito, may mangyayari. Unti-unti, hindi dramatic, pero real. Magsisimula kang makakita ng patterns na dating hindi mo napapansin. Magsisimula kang makarinig ng advice na dating nire-reject mo. Magsisimula kang makaramdam ng courage na dating wala. At dyan mag-uumpisa ang shift. Ang shift mula sa scarcity papunta sa possibility. Mula sa takot papunta sa faith. Mula sa stagnant papunta sa moving forward. Kung nakinig ka hanggang dito, ibig sabihin ready ka na. Ready ka nang marinig yung totoo. Ready ka nang tanggapin na kailangan mong magbago. Ready ka nang magsimula ng bagong chapter, hindi dahil perfect ka na, kundi dahil willing ka nang lumakad kahit hindi mo pa nakikita ang buong daan. At yan ang simula ng lahat. So kung hanggang ngayon, nag-struggle ka pa rin, kung pakiramdam mo stuck ka pa rin, tandaan mo ito. Baka hindi dahil wala kang blessing. Baka dahil sarado pa ang iyong isip para tanggapin ito. At ang solusyon, dasal, paghingi ng gabay, panalangin para sa mas bukas na kaisipan at panibagong pag-asa. Kasi dyan nagsisimula ang lahat at dyan ka magsisimula ulit ngayong araw na ito. At bago tayo magpatuloy sa next part ng journey na ito, if you feel called, if you feel na ito yung message na kailangan mong marinig, i-hit mo yung subscribe button. Kasi this is just the beginning. Marami pang iba't ibang panalangin, iba't ibang wisdom,
iba't ibang gabay na share ko sa'yo. Hindi para gawing easy ang buhay mo, kundi para gawing clear. Para gawing purposeful. Para sa pamilya mo. Para sa kinabukasan mo. Let's walk this path together. Ngayon alam mo na kung saan nagsisimula ang problema. Sa loob mo. Sa iyong kaisipan. Pero alam mo ba kung ano ang susi para mabuksan ang pintuan ng pagbabago? Hindi ito complicated. Hindi ito kailangan ng college degree. Hindi ito exclusive para sa mga mayayaman o sa mga may connections. Ang susi na ito, accessible sa lahat. At ang pangalan nito ay simple lang. Pananampalataya na may kasamang bukas na isip. Pero huwag mong isipin na yung faith na yan ay yung blind faith. Yung tipong naghihintay ka lang na may pumasok na himala sa buhay mo habang nakahiga ka sa kama. Hindi ganun yon. Ang pananampalataya na tinutukoy ko dito ay yung active faith. Yung faith na may action, na may openness, na may willingness na tanggapin ang mga bagay na hindi mo pa nauunawaan. Yung faith na nagsasabi, hindi ko alam kung paano, pero naniniwala ako na may paraan. At handa akong makinig, handa akong matuto, handa akong magbago. Ito ang foundation ng lahat ng transformation. Hindi lang sa spiritual aspect, kundi pati sa practical, sa emotional, sa relational aspect ng buhay mo. Kasi tingnan mo, maraming tao ang nagpipray, maraming tao ang nagsisimba, pero ilan sa kanila ang talagang bukas ang isip? Ilan sa kanila ang willing na tanggapin ang sagot kahit hindi ito yung inaasahan nila? Ilan sa kanila ang willing na sumunod kahit uncomfortable ang path? Dito pumasok ang real challenge. Kasi ang Diyos, He speaks, He guides. Pero ang tanong, nakakarinig ka ba? O sobrang ingay na ng takot mo, ng doubt mo, ng pride mo, na hindi mo na marinig ang whisper ng guidance. Kaya nga ang panalangin para sa bukas na kaisipan, ito ay declaration mo na, Lord, ayoko nang maging deaf sa guidance mo. Ayoko nang maging blind sa opportunities na inilalagay mo sa harap ko. Buksan mo ang isip ko. Alisin mo ang mga filters na ginawa ko na humaharang sa blessings mo. And alam mo ba kung ano ang unang mangyayari kapag nag-start ka ng mag-pray ng ganito? Hindi instant success, hindi biglang yaman. Ang unang mangyayari, ma-open ka sa discomfort. Magsisimula kang makarinig ng mga truth na masakit. Magsisimula kang makita ang mga mistakes mo na dati mong dinideny. Magsisimula kang ma-realize na may part ka sa cycle ng struggle mo. At yan, hindi madali tanggapin. Pero yan ang simula ng healing. Yan ang simula ng tunay na pagbabago. Kasi hindi ka pwedeng mag-grow without owning your part. Hindi ka pwedeng umangat kung ikaw mismo ay kumakapit sa mga old beliefs na nag-pull down sa'yo. Yung mga belief tulad ng, mahirap lang talaga kami. Wala akong kikitain na malaki kasi wala akong diploma. Ang buhay ko ay dinidestino na maging ganito. Yan lahat, invisible chains. At ang panalangin na ito, ang purpose nito ay tanggalin ang chains na yan. Hindi by force, kundi by enlightenment. By slowly showing you na you are not defined by your past, by your lack, by your limitations. May story ako na gusto kong i-share sa iyo. Walang pangalan, pero totoo ito. May isang tao, simple lang ang buhay. Walang degree, walang business background, walang capital, pero may isang bagay na meron siya. Bukas na puso at isip sa guidance. Araw-araw nagpe-pray siya, hindi para sa instant na yaman, kundi para sa wisdom, para sa discernment, para sa clarity kung ano ang next step niya. At habang nagpe-pray siya ng ganito, may mga bagay na unti-unting nag-unfold. Nakarinig siya ng opportunity na dati niyang itataboy dahil hindi para sa kanya yon. Pero ngayong bukas na ang isip niya, sinubukan niya, hindi dahil confident siya, kundi dahil willing siya. At doon nagsimula ang shift. Hindi naging instant milyonaryo, pero naging better provider, naging mas stable, naging mas peaceful, naging mas hopeful. At lahat ng yan, hindi dahil sa swerte, kundi dahil nag-change ang perspective niya, nag-change ang pag-process niya ng information, nag-change ang response niya sa challenges. Yan ang power ng bukas na kaisipan. Hindi ito guarantee ng financial success, pero ito ay guarantee ng internal peace, ng emotional stability, ng ability mo na gumawa ng better decisions even in the midst of storms. At yan, mas valuable pa kaysa sa instant na pera. Kasi ang pera, pwedeng maubos.
Pero ang wisdom, ang character, ang faith, yan, forever mo nang dadalhin. Yan ang tunay na kayamanan. Pero usap tayo ng totoo. Alam kong may part sa'yo ngayon na nagdi-doubt pa rin. Yung part na nagsasabi, sige nga, kung ganun kadali, bakit hindi pa nangyayari sa akin? At gets ko yan. Kasi ito hindi instant. Ito ay proseso. Ito ay journey na kailangan mong lakarin step by step. Hindi ka pwedeng mag-skip ng chapters, hindi ka pwedeng mag-fast forward sa breakthrough. Kailangan mong dumaan sa unlearning, sa letting go, sa rebuilding ng foundation mo. At dyan nagiging mahirap kasi uncomfortable. Nakakatakot mag-let go ng familiar kahit alam mong yung familiar na yan ay toxic na. Nakakatakot magtiwala ulit kahit na-betray ka na dati. Nakakatakot maniwala ulit kahit ilang beses ka nang na-disappoint. Pero yan exactly ang hinihingi ng panalangin na ito, ang courage na tanggapin ang discomfort. Ang faith na kahit hindi mo pa nakikita, lalakarin mo pa rin. Kasi naniniwala ka na may Diyos na gumagabay. Alam mo yung concept ng pasasalamat, ng gratitude? Hindi lang yan simpleng thank you Lord, yan ay mindset. Yan ay lens kung paano mo tinitingnan ang buhay mo. Kapag nag-start kang mag-focus sa mga meron ka instead of wala, kapag nag-start kang mag-appreciate ng small blessings instead of mag-complain sa big problems, may nag-shift sa loob mo. Nagiging lighter, nagiging mas hopeful, at doon ka nagiging attractive sa mas maraming blessings. Hindi dahil transactional ang Diyos, kundi dahil ang grateful heart, open heart, at ang open heart tumatanggap. Kaya nga kasama ng panalangin para sa bukas na kaisipan, dapat kasama mo rin ang gratitude. Kahit simpleng, Lord, salamat sa buhay na ito, salamat sa pamilya ko, salamat sa kahit kaunting pagkain sa mesa, salamat sa segundo chance na bigay mo araw-araw. Yan lang, walang drama, walang habol, purong pasasalamat at doon magsisimula ang transformation. Kasi ang grateful na puso hindi nakakulong sa bitterness, hindi nakakulong sa envy, bukas yan sa possibilities. At dito papasok ang alignment, yung alignment ng loob mo sa purpose mo. Maraming tao ang struggle kasi hindi aligned. Ang gusto nila sa buhay ay para lang sa kanilang sarili, para sa ego, para sa validation ng iba. Pero ang tunay na abundance hindi galing doon. Ang tunay na abundance galing sa purpose na mas malaki pa sa sarili mo. Yung purpose na para sa pamilya mo, para sa community mo, para sa legacy na iiwan mo. Kapag nag-pray ka para sa bukas na kaisipan, kasama mo rin dapat ang tanong na ito, Lord, ano ba ang purpose mo sa buhay ko? Hindi yung purpose na gusto ko, kundi yung purpose na gusto mo. Yung purpose na aligned sa plan mo. At yan, game changer. Kasi kapag alam mo na ang purpose mo, kahit anong hirap ang dumating, may direction ka. May rason ka para bumangon. May fire ka na hindi madadaan sa trials, pero seryoso, hindi ito about perfection. Hindi ka kailangan maging santo para maging blessed. Hindi ka kailangan maging perfect para maging guided. Ang kailangan mo lang, willing heart, humble heart, open mind. At yan, pwede nang simula. Kahit maraming pagkakamali ka pa, kahit maraming regrets ka pa, kahit maraming doubts ka pa, basta willing ka, may gagawin ng Diyos. Unti-unti. Pero sure. At ngayon, habang nandito ka pa, habang nanonood ka pa, I want you to pause, huminga. At tanungin mo ang sarili mo, bukas ba talaga ang isip ko? Or puno pa ng takot? Puno pa ng pride? Puno pa ng unforgiveness? Kasi yan ang mga hadlang. Yan ang mga pumipigil sa blessings na para sa iyo. Hindi ang kawalan ng swerte, hindi ang kawalan ng oportunidad, kundi ang kawalan ng openness. Ang kawalan ng willingness na tanggapin ang bagong paraan. Kaya ngayong alam mo na ang susi, ang pananampalataya na may bukas na kaisipan, ang pasasalamat, ang alignment sa purpose, ang tanong, ano na ang gagawin mo? Maniniwala ka ba? O babalik ka ulit sa comfort zone ng doubt? Kasi dito na talaga nag-split ang daan. Yung iba maniniwala at lalakad. Yung iba magde-decide na hindi para sa akin yan at mananatili sa dating lugar. Ikaw, ano pipiliin mo? Okay, alam mo na ang susi. Alam mo na kung saan nagsisimula ang pagbabago. Pero usap tayo ng reality. Knowing is not enough. Maraming tao ang alam kung ano ang tama pero hindi ginagawa.
Maraming tao ang nakakarinig ng wisdom pero hindi nag-a-apply. Kasi ang totoo, ang pinakamahirap na part ng journey na ito, hindi yung pag-unawa. Ang pinakamahirap na part ay yung practice. Yung consistent application ng bagong mindset na yan sa araw-araw mong buhay. Kasi tingnan mo, madali magsabi ng I choose faith. Madali magsabi ng bukas na ang isip ko. Pero kapag dumating na yung actual test, yung biglang gastos, yung delayed na sweldo, yung sakit ng anak, yung away sa bahay, doon lalabas ang tunay na kulay mo. Doon makikita kung totoo ba yung sinasabi mo o puro salita lang. At doon mo marirealize na ang pagbabago ng mindset hindi one-time event. Ito ay daily choice. Ito ay constant battle against your old self. Ang totoo, may resistance na mararanasan ka. May internal fight. Yung part ng utak mo na nasanay na sa old patterns, yun ang lalaban sa new patterns na sinusubukan mong i-build. Yung part ng puso mo na nasanay na mag-worry, yun ang magsisigaw kapag sinubukan mong magtiwala. Yung part ng ego mo na nasanay na mag-control, yun ang magre-rebelde kapag sinubukan mong mag-surrender. At dyan ka ma-overwhelm. Dyan mo may isip na, baka hindi ko kaya to. Baka hindi talaga para sa akin. Pero alam mo ba kung bakit dumadating ang resistance na yan? Hindi dahil mali ang path mo, kundi dahil tama. Dahil threatened ang old version mo. Dahil alam niyang kapag nag-continue ka sa journey na ito, mawawala na siya. Mawawala na yung version ng sarili mo na takot, na doubtful, na stagnant, at kahit alam mong hindi mo na kailangan yung version na yon, parte pa rin siya ng identity mo for so long. Kaya ang letting go, masakit. Parang nag-goodbye ka sa parte ng sarili mo. Pero yan exactly ang kailangan mong gawin. Yan ang sacrifice. Hindi sacrifice ng pera, hindi sacrifice ng comfort, kundi sacrifice ng old identity, sacrifice ng old beliefs, sacrifice ng old excuses. At yan ang tunay na test ng pananampalataya mo. Kasi madali sabihin na naniniwala ka. Pero tanong, willing ka bang isacrifice ang version ng sarili mo na sumasabotahe sa growth mo? Kaya ngayon, let's talk about practical steps. Hindi yung theoretical lang. Kundi yung mga aksyon na pwede mong gawin starting today para ma-practice ang bukas na kaisipan at panibagong pag-asa. Una sa lahat, daily prayer. Hindi yung rote prayer, hindi yung memorized na dasal na binibigkas mo lang dahil routine, kundi yung intentional prayer. Yung prayer na talagang kinakausap mo ang Diyos na parang kaibigan mo. Yung prayer na nag-aamin ka ng struggles mo. Yung prayer na humihingi ka talaga ng guidance, ng wisdom, ng strength. Magsimula ka sa umaga. Bago ka pa mag-scroll sa phone. Bago ka pa mag-isip ng lahat ng problema mo. Mag-set ka ng 5 minutes lang, 5 lang. At doon, magsalita ka. Lord, eto na naman ako. Hindi ko pa rin alam lahat ng sagot. Pero nandito ako, willing makinig. Buksan mo ang isip ko ngayong araw na ito. Gabayan mo ako sa bawat desisyon. Tulungan mo akong makita ang mga oportunidad na hindi ko nakikita dahil sa takot ko. At bigyan mo ako ng lakas na tanggapin ang mga bagay na hindi ko pa nauunawaan. Yan lang. Simpleng usap. Walang fancy words. Walang pagpapanggap. Purong honesty. At alam mo ba ang mangyayari? Unti-unti magiging natural na sayo. Yung pag-connect mo sa Diyos, hindi na feeling mo obligasyon. Magiging relationship na. Magiging conversation na. At doon mo marirealize na hindi ka nag-iisa sa journey na ito. May kasama ka. May gumagabay sa'yo. At yun ang magbibigay sa'yo ng peace kahit sa gitna ng chaos. Pangalawa, practice gratitude intentionally. Hindi yung simpleng, salamat Lord sa lahat. Kundi specific. Araw-araw maglist ka ng 3 bagay na pasasalamatan mo. Kahit simple lang. Salamat Lord sa malamig na tubig kanina. Salamat sa ngiti ng anak ko. Salamat na nakarating ako ng safe sa trabaho. Yan lang. 3 lang. Pero gawin mo araw-araw at makikita mo, unti-unti, mag-shift ang focus mo. Instead na puro reklamo, mapapansin mo ang small blessings na dati mong dinedisregard. Pangatlo, surround yourself with the right voices. Ito, critical. Kasi alam mo naman, ang environment mo nag-influence sa mindset mo. Kung puro negative ang nasa paligid mo, puro complainers, puro mga taong walang vision, mahirap mag-grow. Hindi dahil masama sila, kundi dahil yung energy nila nagde-drain sa'yo. Kaya kailangan mo ng intentional choice.
Sino ang pinapakinggan mo? Sino ang binabasa mo? Ano ang content na kinokonsume mo? At ito hindi mean na iwanan mo ang lahat ng tao sa buhay mo. Hindi ganon. Kundi ang ibig sabihin, mag-add ka ng positive influences. Maghanap ka ng community na nag-encourage ng growth. Mag-listen ka ng messages na nag-inspire ng faith. Magbasa ka ng content na nag-i-educate ng wisdom. Kasi yung mind mo, parang garden yan. Kung ano ang itatanim mo, yun ang tutubo. Kaya mag-ingat ka kung ano ang pinapasok mo sa utak mo. Pang-apat, embrace discomfort as a sign of growth. Ito yung mindset shift na kailangan mo. Kasi ang karamihan, takot sa discomfort. Kapag uncomfortable, gusto nang umiwas. Gusto nang bumalik sa comfort zone. Pero alam mo ba, lahat ng growth nangyayari sa discomfort zone. Lahat ng breakthrough nangyayari sa kabilang side ng fear. Kaya kapag nakakaramdam ka ng discomfort, whether it's trying something new, letting go of something old, or facing a truth about yourself, don't run away. Embrace it. Kasi yan ang sign na lumalaki ka. Yan ang sign na lumalabas ka na sa old version mo. Pero seryoso, hindi ito overnight. Hindi ito linear. May mga araw na feel mo ang lakas mo. May mga araw na parang bumalik ka ulit sa dati. At okay lang yon. Ang importante, hindi ka tumitigil. Ang importante, bumabalik ka sa practice. Bumabalik ka sa prayer. Bumabalik ka sa gratitude. Bumabalik ka sa truth na naniniwala ka pa rin kahit mahirap. Kasi consistency beats intensity. Mas mabuti ang small steps araw-araw kaysa sa big leap minsan lang. At alam mo, habang ginagawa mo ito, may mga tao na magdi-doubt sa'yo. May mga tao na magsasabi, ang weird mo na, nagbago ka na, feeling mo ba special ka? At dyan mo kailangan ng matibay na loob. Dyan mo kailangan ng clarity sa purpose mo. Kasi hindi mo ginagawa ito para sa kanila. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. Para sa pamilya mo, para sa future na gusto mong i-build. At kahit hindi nila maintindihan ngayon, okay lang. Hindi nila kailangan maintindihan. Basta ikaw, alam mo kung bakit ka lumalakad ng path na ito. May isang konsepto na gusto kong i-share, yung concept ng dying to self. Sounds heavy, pero ito actually liberating. Dying to self means letting go of the ego. Letting go of the need to always be right. Letting go of the need to control everything. Letting go of the pride na ayaw humingi ng tulong. At yan ang ultimate form ng surrender. Hindi dahil weak ka, kundi dahil wise ka. Kasi alam mong hindi mo kailangan dalhin lahat mag-isa. Alam mong may Diyos na willing mag-carry ng burden mo, basta willing ka ring i-release. At dito papasok ang forgiveness, hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo. Kasi maraming tao ang stuck dahil hindi nila mapatawad ang sarili nila sa past mistakes, sa missed opportunities, sa bad decisions. At doon sila nagstay, doon sila nagrot. Pero alam mo ba, ang past ay past na. Hindi mo na maibabalik. Ang kaya mo lang, matuto at magpatuloy. Kaya kung may hinihila pang guilt sa'yo, kung may regret na bumabalik-balik, this is your moment. I-release mo na, tanggapin mo na nangyari na yon. Matuto ka, but let it go. Kasi hindi ka pwedeng mag-move forward kung may dala ka pang mabigat na backpack ng past. At habang ginagawa mo lahat ng ito, ang daily prayer, ang gratitude, ang conscious choice of environment, ang embrace ng discomfort, ang forgiveness, may mangyayari. Slowly, pero surely. Hindi mo mapapansin sa unang linggo. Baka hindi mo mapansin sa unang buwan. Pero after a while, titingnan mo yung sarili mo at marirealize mo, iba na ako. Iba na ang tingin ko sa mundo. Iba na ang response ko sa challenges. Iba na ang energy ko. Iba na ang peace ko. At doon mo maiintindihan, nag-work pala. Ang panalangin na ito, ang practice na ito, nag-work pala. Hindi dahil naging perfect na ang buhay mo, hindi dahil nawala na lahat ng problema, kundi dahil nag-iba na ang approach mo. Nag-iba na ang lens mo. At dahil doon, kahit same circumstances, iba na ang experience mo. Mas light, mas hopeful, mas grounded. At yan ang proof na totoo ang transformation, hindi sa labas, kundi sa loob. Kaya kung nandito ka pa, kung nakinig ka pa hanggang dito, alam kong may something sa loob mo na nag-aalas ka na nag-whisper na, ito na yung time ko. At tama ka, ito na nga.
Pero tandaan mo, hindi ito magic. Ito ay commitment. Ito ay discipline. Ito ay daily choice na lalakarin mo yung path na ito kahit walang kasiguraduhan. Kasi naniniwala ka. Kasi may pag-asa ka. Kasi alam mo, may Diyos na gumagabay. Ngayon, isipin mo ang sarili mo 1 taon mula ngayon. Isipin mo yung version mo ng sarili mo na nag-commit sa journey na ito. Yung version mo na nag-pray araw-araw para sa bukas na kaisipan. Yung version mo na nag-practice ng gratitude kahit mahirap. Yung version mo na tumindig sa discomfort at nag-decide na magtiwala kahit hindi pa nakikita ang buong daan. Ano kaya ang itsura ng buhay mo? Hindi ko sasabihin na nakaahon ka na sa lahat ng utang. Hindi ko sasabihin na mayaman ka na. Pero ang masasabi ko, iba na ang itsura ng loob mo. Iba na ang peace na nararamdaman mo. Iba na ang confidence na dala mo. Kasi ngayon, hindi ka na gumagalaw out of fear. Gumagalaw ka na out of faith. Hindi ka na nagde-decide based sa takot na baka maulit ang past. Nagde-decide ka na based sa wisdom na natanggap mo, sa guidance na nararamdaman mo, sa peace na nagko-confirm sa'yo na tama ang path mo. At alam mo ba kung ano ang pinakamagandang part ng transformation na yan? Hindi lang ikaw ang mag-benefit. Ang pamilya mo, makikita rin nila. Makikita nila sa mata mo yung calmness. Makikita nila sa kilos mo yung intentionality. Makikita nila sa decisions mo yung wisdom. At doon sila magiging inspired. Hindi dahil nag-preach ka. Hindi dahil pinilit mo sila. Kundi dahil naging living testimony ka. Naging proof ka na posible ang pagbabago. Na posible ang pag-asa kahit sa gitna ng mahirap na circumstances kasi yan ang tunay na legacy. Hindi yung pera lang, hindi yung material things lang, kundi yung character mo, yung faith mo, yung strength mo na ipapasa mo sa susunod na henerasyon. Yung anak mo, makikita niya kung paano ka tumayo mula sa pagkakabagsak. Yung asawa mo, makikita niya kung paano ka naging matatag kahit sa trials. Yung mga kapatid mo, makikita nila kung paano ka nag-shift from scarcity to abundance mindset. At yan ang tunay na yaman. Yan ang hindi mananakaw ng kahit sino. Yan ang hindi mauubos kahit ano pang mangyari. Pero usap tayo ng realistic picture. Hindi ibig sabihin na wala ng problema. Hindi ibig sabihin na smooth sailing na. Ang ibig sabihin, equipped ka na. May tools ka na. May foundation ka na. Kaya kapag dumating ang bagyo, kasi darating talaga, hindi ka na mawiwisik. Hindi ka na mawawalan ng balance. Kasi grounded ka na sa faith mo. Grounded ka na sa purpose mo. Grounded ka na sa truth na hindi ka nag-iisa sa journey na ito. At imagine mo, yung mga desisyon mo ngayon, iba na ang quality. Dati, puro reactive. Puro emotional. Puro takot-driven. Pero ngayon, intentional na. Thoughtful na. Prayer-backed na. Kasi bago ka mag-decide, nagpe-pray ka muna. Nag-a-ask ka ng guidance. Nag-check ka kung aligned ba ito sa purpose mo, sa values mo, sa long-term vision mo. At dahil doon, mas konti na yung regrets mo. Mas konti na yung sana pala. Kasi alam mong ginawa mo ang best mo with the guidance na available sa'yo. At alam mo yung feeling ng peace na yan? Yung feeling na kahit hindi perfect ang situation, okay ka pa rin? Yung feeling na kahit may challenges, kampante ka pa rin? Yan ang fruit ng bukas na kaisipan. Yan ang result ng panalangin na consistent. Yan ang blessings na hindi makikita sa bank account, pero nararamdaman sa puso. At yan, mas valuable pa kaysa sa kahit anong material possession. Kasi yan ang nagdadala ng tunay na fulfillment. Tingnan mo rin ang relasyon mo sa mga tao. Iba na rin. Dati, puno ng comparison, puno ng inggit. Puro, bakit sila? Ako, hindi. Pero ngayon, genuinely happy ka na para sa iba. Kasi naintindihan mo na hindi competition ang buhay. Hindi zero-sum game na kapag nanalo sila, talo ka. Hindi ganon. Ang buhay ay journey na unique sa bawat isa. Ang blessing nila hindi nangangahulugang wala na para sa'yo. May sariling timeline ka, may sariling path ka, at okay lang yon. Hindi ka kailangang mag-rush. Hindi ka kailangang makipag-race. Ang kailangan mo lang, maglakad ng may faith. At dahil sa peace na yan, dahil sa contentment na yan, naging attractive ka. Hindi attractive sa superficial way, kundi attractive in a way na yung mga tao gusto nilang makasama ka. Kasi yung energy mo, calming. Yung presence mo, reassuring. Yung words mo, encouraging.
At doon ka nagiging instrument ng Diyos. Doon ka nagiging channel ng blessings, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iba. Kasi ang tunay na abundance, hindi nananatili sa sarili mo lang. Nag-overflow yan. Nag-spread yan. Nag-impact yan sa community mo. Isipin mo yung mga conversations mo sa bahay. Dati, puro reklamo. Puro ang hirap ng buhay. Puro wala tayong pera. Puro negative. Pero ngayon, iba na ang tone. May hope na. May gratitude na. May positivity na. Hindi dahil naging perfect na ang lahat, kundi dahil nag-iba na ang perspective mo. At dahil doon, yung atmosphere sa bahay ninyo, iba na rin. Mas light, mas hopeful, mas united. Kasi yung energy mo, nag-influence sa kanila. Yung faith mo, nakakahawa. At yan ang legacy na gusto mong iwan. Yan ang foundation na gusto mong i-build para sa pamilya mo. Hindi foundation ng pera lang, kundi foundation ng faith, foundation ng resilience, foundation ng hope. Kasi yan ang tutulong sa kanila when you're no longer around. Yan ang gagabayan sa kanila when they face their own battles. Yan ang magiging anchor nila when the world feels too heavy. At yan ang pinakamahalagang regalo na pwede mong ibigay. Hindi material, kundi spiritual. Pero tandaan mo ito, ang journey na ito hindi natapos dito. Ito ay tuloy-tuloy. Ito ay lifelong commitment. May mga araw na okay ka. May mga araw na mahina ka. May mga araw na malakas ang faith mo. May mga araw na duda ka. At lahat ng yan, normal. Ang importante, bumabalik ka lagi sa truth. Bumabalik ka lagi sa prayer. Bumabalik ka lagi sa decision na magtiwala. Kasi yan ang proseso. Yan ang journey. Hindi straight line, kundi winding road. Pero basta alam mo ang destination mo. Basta alam mo na may gumagabay sa'yo, makakrating ka. At ngayon, habang nagtatapos na tayo ng journey na ito, gusto kong sabihin sa iyo ito, I'm proud of you. Proud ako sa iyo na nag-take ka ng time na makinig, na nag-open ka ng puso mo para tanggapin ang message na ito, na willing ka pang mag-consider na baka may better way para sa buhay mo. Kasi hindi lahat ng tao willing gawin yan. Marami ang sobrang proud. Marami ang sobrang closed-minded. Marami ang ayaw tanggapin na kailangan nilang magbago. Pero ikaw, nandito ka. At yan na mismo, yan na ang first step. Kaya ngayon, ang challenge ko sa iyo, gawin mo. Hindi bukas. Hindi next week. Ngayon. Magsimula ka ngayong araw na ito. Mag-pray ka ng panalangin para sa mas bukas na kaisipan at panibagong pag-asa. Gawin mo itong habit, gawin mo itong lifestyle, at panoorin mo kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Hindi instant miracle, pero unti-unting transformation. Slow, pero sure. At sa huli, titingnan mo yung sarili mo at masasabi mo, worth it. Lahat ng sacrifices, lahat ng discomfort, lahat ng doubts, worth it lahat. Kasi nag-iba na ang buhay mo. Hindi dahil naging perfect, kundi dahil nag-iba na ikaw, nag-mature ka, nag-grow ka, nag-evolve ka into the version of yourself na aligned sa purpose ng Diyos para sa iyo. At yan ang ultimate goal. Hindi yung maging mayaman ka, kundi yung maging aligned ka. Kasi kapag aligned ka na, lahat ng iba susunod. Lahat ng blessings na para sa iyo darating. Hindi dahil hiningi mo, kundi dahil ready ka nang tanggapin. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang lumalakad ng path na ito. Maraming tao ang nagde-decide araw-araw na magtiwala kahit hindi nakikita. Maraming tao ang nagpe-practice ng bukas na kaisipan kahit mahirap. At ngayon, ikaw na rin, parte ka na ng community na yan. Parte ka na ng movement na yan. Movement ng mga taong naniniwala na possible ang transformation, na possible ang pag-asa, na possible ang abundant life, hindi sa material sense lang, kundi sa holistic, sa spiritual, sa emotional sense. Kaya kung nakinig ka hanggang dito, if you feel na this message is for you, i-share mo. I-share mo sa mga taong alam mong kailangan ng pag-asa. I-share mo sa mga taong stuck pa rin. I-share mo sa mga taong nawawalan na ng faith. Kasi baka ikaw yung instrument para marinig nila ang message na ito. Baka ikaw yung daan para mabuksan ang isip nila. At yan ang tunay na purpose ng lahat ng ito. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba rin. At before tayo mag-end, one last reminder, subscribe.
Kasi marami pang messages na darating. Marami pang wisdom na isa-share. Marami pang panalangin na iti-teach. Hindi para gawing instant fix ang buhay mo, kundi para gawing clear ang journey mo, para gawing strong ang foundation mo, para gawing purposeful ang bawat hakbang mo, para sa'yo, para sa pamilya mo, para sa kinabukasan na nais mo ng Diyos para sa'yo. Walk in faith, walk in hope, walk with an open mind and a grateful heart, at panoorin mo ang Diyos gagalaw, hindi sa paraan mo, kundi sa paraan niya. Mas aligned pa sa purpose mo. Trust the process, trust the journey, at lalo na, trust the one who's guiding you every step of the way hanggang sa muli. Mag-ingat ka at tatandaan, bukas na kaisipan, panibagong pag-asa, yan ang susi, yan ang simula, yan ang daan, lakarin mo at makikita mo, worth it ang lahat.